Dahil sa sipag, tiyaga at walang sawang pagsisikap na mapalago ang kanyang mga negosyo sa Singapore upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya at makatulong sa kapwa Pilipino, muling kinilala ng Gawad Filipino Awards ang matagumpay na Filipina businesswoman sa Singapore na si Marisa de la Cruz Lim sa katatapos lamang na Duyan Ka ng Magiting 2026 noong June 12 kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Bukod sa pagkilala bilang natatanging Pilipina sa larangan ng pagnenegosyo, hinirang din siya bilang ambassador at presenter ng Gawad Filipino Awards. Ayon kay businesswoman Marisa Lim, ika-11 pagkilala na niya ito, isang malaking karangalan at taong-pusong pasasalamat ang kanyang nararamdaman sa pagtanggap ng parangal. 7 awards ko dito sa Duyan ng Magiting. And I'm very happy and proud, and thank you very much, Sir Danilo Mangahas, for still choosing me as one of your presenter of the awards and also the Ambassador of Gawad Filipino 2026. Ayon kay Marisa, ang pagiging isa sa mga pinarangalan sa Duyan Ka ng Magiting ay simbolo ng kanyang katatagan at tapang na ipinakita sa loob ng maraming taon ng pagnenegosyo sa Singapore at maging sa Pilipinas. Naging brave, sabi nga nila, Duyan ng Magiting, ikaw ay nagiging mas matatag sa pagninegosyo, 'di ba? So of course, I'm very happy to congratulate all the awardees and also all the generals, the policemen, the congressmen, the mayors, and all the government officials in Philippines na talaga namang maraming contribution to help our countries. Bago maging isang matagumpay na negosyante, nakipagsapalaran muna si Marisa bilang singer ng isang banda sa ibang bansa bago mapunta sa Singapore. Taong 2000 na magsimula sila ng kanyang asawa sa negosyo sa pamamagitan ng Marisa Filipino Pub at isang karaoke bar matapos silang ikasal. Mula rito ay unti-unti nilang napalago ang kanilang mga negosyo hanggang sa makapamahala ng liquor trading business, food restaurant, Vietnamese restaurant, health and wellness business sa Singapore at maging sa larangan ng real estate. So ito yung dito kami nag-start sa small karaoke pub hanggang sa nakatayo kami ng mga liquor trading, nagkaroon kami ng another karaoke bar sa ibang lugar, and also nagkaroon din kami ng restaurant and bar, nagkaroon kami ng Vietnamese bar, restaurant. Ngunit sa likod ng tagumpay ng bawat negosyo ay may kaakibat ding mga sakripisyo. Aminado si Marisa na isa sa pinakamalaking hamon sa kanilang mag-asawa ang kakulangan ng oras para sa kanilang mga anak habang nakatuon sila sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Isa itong mahalagang aral para sa kanya na gaano man kaabala sa negosyo, hindi dapat makakaligtaan ang pagbibigay ng oras, pagmamahal at gabay sa mga anak. Nawalan kami ng time sa mga anak namin sa sobrang focus sa negosyo. So I think yun yung dapat namin i-improve ngayon, yung bigyan naman ng time yung aming mga anak. Dahil sa sobrang pagninegosyo, medyo nawalan kami ng time sa pamilya namin. Ngunit, tulad ng maraming negosyante, hindi rin naging madali ang kanyang mga pinagdaanan. Isa sa pinakamalalaking pagsubok na kanyang hinarap ay ang epekto ng pandemya ng COVID-19 sa kanilang mga negosyo. Mula sa mahigit 6 na negosyo, napilitan silang magsara ng kanilang mga food business at panatilihin na lamang ang kanilang 2 karaoke bars sa Singapore, ang Club Tomorrow at Irish Pub. Kasabay nito, itinuloy nila ang kanilang semi-retirement online business na JC Dropshipping Global at ang kanilang mga condominium units sa Pilipinas. Ang ating CEO rito is Mr. Jonathan So, and ang ating Vice President, si VP Carlito Macadangdang. So kami naman ang nagtayo ng online business sa Singapore branch. Ayan. So ito yung mga health and wellness business tsaka food cart business
na pwede kang kumita ng 8 ways to earn. Ayon kay Marisa, naging daan din ng JC Dropshipping International upang matulungan ang iba pang Pilipino na nagnanais magnegosyo at magkaroon ng karagdagang pagkakakitaan. Mga Pilipino na nag-for good na sa Pilipinas dahil dito sa ating JC Global Business. Sa kanyang pag-aakalang magiging maayos at payapa na muli ang takbo ng kanyang mga negosyo habang papalapit sa pagreretiro, isang mabigat na pagsubok naman ang sumubok sa kanyang tiwala sa mga taong kanyang inasahan na tutulong sa pamamahala ng kanyang mga negosyo sa Pilipinas. Dahil dito, nagpasya silang mas pagtuunan na lamang ng pansin ang kanilang traditional business at online ventures. Maloko ka or manakawan ka ng mga pinagkakatiwalaan mong tauhan. Yan yung napakasakit. Kasi syempre, as a business owner, 'di ba, ginagawa rin naman natin yung best natin para matulungan yung ating mga tauhan. May kaugnayan ito sa ilang condominium units at mga sasakyang pinaparentahan niya sa Pilipinas. Ayon kay Marisa, tuloy-tuloy ang kanyang pagpapadala ng pambayad para sa mga ari-ariang ito sa isang taong kanyang lubos na pinagkatiwalaan at tinuring na isang pamilya upang mamahala ng kanyang mga negosyo sa bansa. Ngunit kalaunan ay nadiskubre ng kanyang nakatatandang kapatid na hindi pala nailalaan sa tamang pagbabayad ang malalaking halaga ng perang kanyang ipinapadala. Yung mga taong nanloko sa akin, nag-take advantage sa akin, siniraan nila yung kapatid ko para sila yung makapag-manage ng business ko sa Pilipinas. So naging malaya sila na lokohin ako. Hindi na bago kay Marisa ang masaktan dahil sa mga taong pinili umanong samantalahin ang kanyang kabutihan at tiwala. Kaya naman sa bawat pagkakataong nasisira ang kanyang tiwala, hindi niya maitago ang kanyang matinding pagkadismaya. Tinrato mong pamilya, tinrato mong kamag-anak, tinrato mo talagang espesyal na halos ibigay mo na lahat tapos magagawa pa rin nilang lokohin ka. Sa kabila ng kanyang pinagdaanan, mas nangingibabaw pa rin ang kanyang pag-unawa at pananampalataya. Anya, bagamat ang Diyos ang kanyang pangunahing sandigan, naniniwala rin siya na kung nais ng Diyos na manaig ang hustisya, kinakailangan din niya gumawa ng hakbang upang magsilbing aral ito sa iba. Yes, nangingibabaw yung pagiging amo kasi yan, naiiyak tuloy ako. Kasi tinuring ko silang pamilya. 'Di ba? Inintindi ko sila, halos kinupkup ko sila, tinuring ko silang pamilya. Syempre, napakasakit sa akin na Malaki rin ang naging papel ng kanyang ama sa kanyang buhay. Ayon kay Marisa, ang kanyang ama at buong pamilya sa Pilipinas ang naging inspirasyon niya upang magsumikap at magtagumpay sa buhay. At kahit matagal silang nagkalayo ng kanyang nakatatandang kapatid, nanaig pa rin ang pagmamahal, pagpapatawad at muling pagkakaunawaan sa pagitan nila. sa kanya ako humuhugot ng lakas ng loob. Syempre, nagsusumikap ako para sa pamilya ko sa Pilipinas, especially also sa pamilya ko sa Singapore. Sa kabila ng tagumpay, kabiguan at mga pagsubok na kanyang pinagdaanan, nananatiling inspirasyon si Marisa Lim sa maraming Pilipino. Patunay na sa pamamagitan ng sipag, pananampalataya at malasakit sa kapwa, maaaring maabot ang tagumpay habang nagbibigay ng pag-asa at oportunidad sa iba. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.
Hi everyone, we are here at Gawad Filipino Awards here at Armed Forces of the Philippines Clubhouse. So tayo ang mga mag-a-award sa mga generals. Oh my gosh. It's my pleasure to award and be a presenter. Puro mga ano dito, congressman, mayor, general, police, and more. Ronel Monan, Philippine Air Force, Vice Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, representing Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Arroyo S. Bronner Jr. Let's give him a big round of applause. Dala sa mga lider na tunay na lilingkod para sa tao at para sa bayan. Our awardee, Honorable Josefina